Naramdaman ko na pumulupot ang braso niya sa bewang ko at tinalikan din ako bilang ganti sa ginagawa ko. Hindi ba masakit ang labi mo? Bulong nito nang pakawalan ng labi ko. Napakagat labi ako pero hindi sumagot dahil ang totoo, masakit iyon. Pero napalitan ng ibang pakiramdam habang kahalikan ko si Nicolo. Let's shower first. Napapikit ako ng hubarin niya ang damit na suot ko hanggang sa makita niya ang lahat sa akin at buhatin ako patungo sa kung saan. Alam ko na sa pagkakataon na ito ay ito lamang ang makakapagpawala ng lahat ng takot, stress at pangamba na meron ako. Kaya nawala ang hiya sa katawan ko nang hilingin ko mismo kay Nicolo ang bagay na dati kinatatakutan kong gawin. Sinikap ko na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Pinilit kong iwaksi ang bawat masasamang eksena na pumapasok at bumabalik sa alaala ko dulot ng mga mararahas na bagay na naranasan ko recently. Ako na nagkusa na humalik kay Nicolo na ikinagulat nito. Baby, okay ka lang? Tanong nito na hinawakan ng dalawang pisngi ko. Yeah. Tipid na sagot ko sa muli siyang niyakap at nangunyapit sa batok niya. Alam ko na naguguluhan siya sa nakikita na kilos ko dahil hindi ako ganito. Frustrated ako at hirap akong labanan ang lahat ng matinding takot na meron ako, kaya ginagawa ko ang lahat para ma-divert ang attention ko. Tell me the truth, may itinurok ba sa'yo si Darwin kanina? May naramdaman ka bang kakaiba at masakit na tumusok sa balat mo? Kunot noon na tanong nito. Hindi, walang ganun. Tipid na sagot ko. Ayoko mainis kay Nicolo dahil ginagawa ko ang lahat para makalimot ako pero heto siya, nagawa pa niyang tanungin ako. Bakit ayaw mo ba? Sa lubong ang kilay na tanong ko. No baby, it's not like that. Siyempre gusto ko. Kaya lang nakapagtataka mga ikinikilos mo. Hindi ka kasi ganito sa tuwing may nangyayari sa atin. Paliwanag nito. Alam ko na nagtataka siya pero hindi ko nakontrol ang temper ko at mabilis na lumayo dito sa kainabot ang tuwalya at agad na binalot ang katawan sa kainiwan ito. Saan ka pupunta? Bigla itanong ni Nicolo saka ini-off ang shower. Inirapan ko lang siya saka lumabas ng shower room. Nakakapikon kapag ganito. Ngayon ko lang napagtanto kung anong hinihingi ko at napahiya tuloy ako dahil pakiramdam ko ay namimilit ako. Bahala siya sa buhay niya. At huwag siyang makakalakalabit sa akin dahil lagot siya talaga. Mainit ang ulo na naghalongkat ako sa kabinet ng damit na isusuot ko. Pero ang nakakainis ay puro damit panlalaki at wala akong choice kundi isuot ang isa sa mga ito. Agad na naupo ako sa gitna ng kama habang nakasandal sa headboard. Saglit pa'y lumabas si Nicolo at agad na lumapit sa akin at tumabi. Nakakaakit ang katawan niyang malinaw na nakadisplay sa mga mata ko pero titiisin ko. Bahala siya sa buhay niya. I'm sorry kung na-offend kita. Pwede naman natin ituloy. Bulong nito sabay halik sa balikat ko pero umusog akong palayo dito. Akala ko susuko si Nicolo dahil pikon na pikon ako pero nahagip niya ang balikat ko kaya mabilis na naihiga ako matapos daganan nito. I won't say or ask anything kung ayaw mo. But please, huwag ka naman magtampo. Bulong nito sabay patak-patak ng halik sa balikat at leg ko. Napabuntong hininga ako at mabilis na uminit ang ulo ko ngayon, kahit na anong pigil ko. Kalmado naman ako lagi pero simula nang makasama ko si Nicolo ay naging maiinitin ang ulo ko recently. Baby, paos na tawag nito habang naglalambing. Umalis ka dyan, Nicolo. Kung ayaw mo na sa labas ka na matulog. Inis na piksi ko. Hindi ito kumibo pero ginawa ang sinabi ko. Umalis siya sa ibabaw ko at walang kibo na nahiga sa tabi ko. Parang gusto ko tuloy pagsisihan ng sinabi ko pero inaatake ako ng pride ko. I know you're scared. Kaya na lagi kong sinasabi sa'yo, pwede mo akong kausapin. Pwede natin pag-usapan. Ramdam ko ang kaseryosohan sa salitang binitawan niya. Siguro nga pwede na ako magtanong total naman nakita ko na mga bagay na hindi ko dapat maranasan kasama siya. Sino ka ba talaga, Nicolo? Bakit ang dami mong tauhan na may mga baril at bakit kayo nagpapatayan? Magkakasunod na tanong ko. Saglit na natahimik siya tanging malalim na buntong hiningang pinakawalan nito. Businessman. Tipid na sagot nito. Sindikato? Curious na tanong ko. Natawa ito pero muling nagseryoso. Hindi ko alam kung may ideya ka tungkol dito pero isa akong pinuno ng malaking mafia organization sa bansa. Hindi lang ako basta leader ng grupo ko, kundi ako ang head ng council ng mafia branches dito sa bansa. Paliwanag na sagot nito.
Illegal bang ginagawa niyo? Hindi makatiis na tanong ko. Half of it. Pero hindi kami sangkot sa droga kung yan ang iniisip mo. May mga legal akong negosyo na nagbabayad ng tamang income taxes. Napatango ako. Ito ang gusto kong malaman pero bakit wala akong nararamdaman ngayon na kahit na anong takot kay Nicolo. Kahit na sinabi niya kung sino at ano siya. Tama nga si Miracle na hindi ko siya kilala at kung gaano siya kalupit dati. Pero iba ngayon na sinabi niya ang totoo kahit wala naman talagang rason para gawin niya iyon dahil wala naman kaming relasyon talaga. Teka, ako lang bang nag-iisip noon? Kasi si Nicolo asawa na ang tawag niya sa akin. Takot ka pa rin ba sa akin? Maya may tanong nito. Saglit na nag-isip ako sa kaumiling. Hindi. Pero ang totoo'y natatakot akong kasama ka. Pakiramdam ko hindi ako ligtas at lagi nasa panganib ang buhay ko. Matapat na sagot ko. I'm sorry for dragging you into this mess. Ito ang mundong ginagalawan ko at sa ngayon, hindi ko pa ito pwedeng iwanan pero kung gusto mo na tumigil ako, I can do that for you pero hindi pa sa ngayon. Kumakabog ang dibdib ko sa narinig ko. Hindi ko akalain na pwede nga pala talaga namin pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito nang hindi ako natatakot sa kanya. Iba ang pakiramdam ko, nakatabi ko si Nicolo at nag-uusap kami ng masinsinan gaya nito. Aaminin ko na may bahagi ng puso ko ang masaya dahil naging tapat siya sa akin. Pero natatakot ako para sa seguridad ko. Alam ko na kapag nagpatuloy ito balang araw ay hindi malayong malagay kami sa panganib ng magiging mga anak ko. Don't worry, gagawin ko ang lahat para maprotektahan kita. Hindi ko hahayaan na mapahamak ka. Believe me this time. Mahinang sabi pa ni Nicolo saka ako kinabig at mabilis na niyakap ako ng mahigpit na para bang wala ng bukas. Humugot ako ng malalim na buntong hininga bago bumaling dito. Bakit mo ito ginagawa, Nicolo? Bakit sa akin? I mean, bakit ako na wala namang espesyal sa akin? Naguguluhan na tanong ko. Matamis siyang umiti saka pinatakan ng mabilis na halikan labi ko. I don't know either. Pero isa lang ang sigurado ako. Masaya ako nakasama at nakikita kita lagi. You changed me a lot nang hindi mo nalalaman na sa isang pitik lang na daliri mo ay napapasunod mo ko sa bawat gusto mo. Natatawa na sagot nito. Ngayon naiintindihan ko ng kaibigan ko kung bakit under siya sa asawa niya. Dahil mukhang ganoon na rin ako. Bulong pa nito. Tinapal ko lang siya dahil sa mga sinasabi nito. Huwag mo kong bulahin, Nicolo. Nakasimangot na sabi ko. Ang saksi mo namang sabihin ng pangalan ko. Pakiramdam ko tuloy kailangan kong kabahan kapag tinawag mo na ako ng ganyan. Napangiti ako. Hindi ko akalain na maririnig ko ito sa kinatatakutan ng mafia lord sa bansa. Now, naiintindihan ko na ang lahat. Maging ang image na meron si Nicolo sa lahat ng mga tao na nakakakilala sa paligid niya. Mukha siya nakakatakot pero hindi naman pala dahil heto siya, sinasabing natatakot siya sa akin. Nicolo, isa na lang. May sasabihin ako sa'yo. Huwag ka sanang magalit. Kinakabahan na pakiusap ko. Sa tingin ko kasi ito ng tamang pagkakataon para sabihin sa kanya ang hinala ko. Yun nga lang ay kinakabahan ako kung tama nga bang gagawin ko. What is it? Sapat na ang tanong niyang iyon para magpasya ko na sabihin sa kanya ang totoo. Palagay ko'y buntis ako. Mabilis at malakas na sabi ko. What? Ano sinabi mo? Ulitin mo please. Mas mabagal para maintindihan ko. Gusto ko tuloy matawa sa sitwasyon naming dalawa. Ganito palang pakiramdam na sasabihin mo sa nakabuntis sa'yo na buntis ka. Dahil ako, kulang na lang ay isigaw ko pero dahil matindi ang kaba ko'y nagkabuhol-buhulan sinabi ko. Kaylin? Tawag ni Nicolo sa akin. Buntis ako at ikaw ang ama. Diretso na sabi ko. Natigilan ito pero kalaunan ay napasigaw ito ng yes. Sabay yakap ng mahigpit sa katawan ko. Para siyang bata na nakatanggap ng regalo sa Pasko kung magbunyi sa tabi ko. Wow! Nagawa ko! Nabuntis na kita! Masayang bulalas nito. Paano hindi mo ko mabubuntis eh? Miya't-miya ka kung makakalabit. Totoo naman kasi iyon dahil simula nang malaman niyang okay na ako, lagi na lang siyang umi-score sa akin. Oo, magiging daddy na ako. Nakangiti na sabi nito sabay mariing halik sa labi ko. Kailangan mo magpatingin sa doktor. Kailangan ka matingnan na magaling na doktor lalo na sa kondisyon mo ngayon at sa pinagdaanan mo kanina. Nag-aalala na sabi nito. Okay lang ako, Nicolo. Wala naman ako nararamdaman na kung ano sa katawan ko. Isa pa, hindi nagtagumpay si Darwin na gawan ako ng masama. Sagot ko.
Kita ko ang pagtiimbagang nito matapos nabanggitin ko ang nangyari at pangalan ng demonyo na iyon na nagtangka sa buhay ko. Mas lalo tayong dapat na mag-ingat ngayon. Dalawa na kayo na kailangan kong bantayan at alagaan. Hindi ko papayagan na may mangyari na hindi maganda sa inyo na magiging anak natin. Puno ng emosyon na sabi nito habang yakap ako. He stands, pero ramdam ko rin ang excitement at saya sa kanya. Alam mo bang pinapanood pala ni Darwin ang ginawa natin sa garden? Naalala ko na kwento dito. How did you know about that? Matigas na tanong nito. Napakagatlabi ako na sinabi sa kanya mga narinig ko mula kay Darwin, maging ang bawat detalye ng kwento nito. Alam ko na galit si Nicolo pero pinipigilan niyang ipakita sa akin. I'm sorry. Next time hindi na natin gagawin sa labas iyon. Nagsaselos lang ako at hindi nakapagpigil dahil narinig kong gwapo si Ruel sa paningin mo. Tapos ako sinabihan mo pa ng pangit. Parang bata na nakalabi na sabi nito. Ano? Ako sinabihan ka ng pangit? Hindi ah. Tanggi ko dahil ni minsan hindi ko sinabi talaga iyon. Paano ko sasabihan na pangit ang isang ito na perpekto ang mukha pati katawan? Hindi naman ako bulag at manhid para hindi ko mapansin iyon. Sinabi ni Ruel noong pinapunta ko sila sa flower shop para maging bodyguard mo. Nag-isip ako. Pinilit kong alalahanin na lahat pero wala talaga akong maalala na sinabing pangit siya. Natawa ako. Mukhang alam ko na at nakukuha ko ng ibig niyang sabihin. Siguro'y binibiro ka lang ni Ruel. Baka joke lang yun dahil kahit na minsan hindi ko naman sinabi na pangit ka. Nakangiti na sagot ko. Dirt aso! I'll kill him! Piko na sagot nito. Tinampal ko siya dahil heto na naman siya. Kung ano-anong sinasabi at lumalabas sa bibig. Anong I'll kill him ka dyan? Manahimik ka? Para simpleng joke lang ang KJ mo naman. Sabi ko na natatawa dito. Kung hindi ka lang buntis, lagot ka sa akin. Pero ligtas ka ngayon hanggang hindi pa natin nakakausap ang magiging doktor mo. Seryoso na sabi nito. Hayaan mo na si Ruel at ayoko na mababanggit mo siya ulit. Gusto ko na ako lang at pangalan ko lang maririnig mula dito. Bulong niya sabay paraan ng hintuturo niyang daliri sa labi ko. Ang seloso mo naman? Pakli ko. Nope, binabantayan at binabakuran ko lang ang pag-aari ko. Napamanga ko sa sagot nito. Bukod sa seloso ay possessive naman niya. Mahirap na, baka magkagusto ka pa sa iba. Bulong nito. Natawa ko sa dahilan niya. Paano ako magkakagusto at magugustuhan ng iba eh? Nabuntis mo na nga ako. Tama naman kasi. Sa sitwasyon ko ngayon, malabong mangyari ang bagay na sinasabi niya dahil ngayon pa lang, nagkaroon na siya ng puwang sa puso ko. Siguro maaga pa para sabihin ko iyon pero hindi ko rin may tatanggi na sa kabila ng pinagdaanan ko kay Joel ay nagawa niyang buksan ang puso ko, bagay na huli ko na napagtanto. Nararamdaman ko na bukod sa masaya na akong kasama si Nicolo, ay mahal ko na siya. Kung paano at kailan nagsimula, ay hindi ko rin alam. Kinaumagahan, maaga palang gising na ako. Pupunta daw kasi kami sa doktor kaya excited ako. Gusto ko talaga na makasiguro na tama ang hula namin ni Miracle dahil ngayon ko lang napagtanto na advance nga pala akong mag-isip. Dapat pala sinabi ko kay Nicolo na hinala ko lang ay buntis ako dahil hindi dumating ang buwan ng dalaw ko. Tapos ngayon first week na ng buwan. Wala naman kasi ako symptoms o kakaibang nararamdaman. Lahat ay normal sa akin kahit sa pagkain na sabi nila hinahanap ng isang babaeng buntis. Baby, handa ng almusal. Sabi na lalaking kaharap ko. Nakangiti at hindi maitatanggi na masaya siya sa araw na ito. Ang saya mo ata. Puna ko dito. Sino bang hindi magsasaya? Knowing na may nabuna ako magdadala ng pangalan at apelido ko. Mayabang na sabi nito. Tumayo ako at tinaasan ko lang ng kilay ito. Ganyan naman kayong mga lalaki. Sa inyo nakapangalan kahit kami ang naghihirap. Nakanguso na sagot ko pero pinisilang ang baba ko sabay halik sa labi ko. Tara. Ayan ito saka inalalayan akong tumayo sa sofa. Nicolo, buntis lang ako at hindi baldado. Normal akong kumilos at kaya kong tumayo. Inis na piksi ko. Kanina pa kasi siya lutang. Dahil ko pa ang konting kibot, nakaalalay na siya. Mabuti na sigurado. Baka mapano kayo ni baby. Seryoso na sagot nito. Sinamangutan ko lang ito kasi ang OA na niya simula kagabi. Niyakap nga niya akong matulog pero ingat na ingat siya dahil baka daw maipit si baby. Wala din nangyari sa amin kagabi kahit na nagiinit ako at tinutokso siya dahil magtatanong daw muna kami sa doktor.
Sa hapag, daig ko na naman ang nasa piyestahan. Kaya sinabi ko na tawagin niya ang mga tauhan niya para kasabay naming kumain. Kaysa lumamig ito ng ganun-ganun lang. Napailing na lang ako na magbago ang hilat siya ng mukha ni Nicolo dahil sa narinig na sinabi ko. Pero kalaunan ay tinawag din ito ang tauhan. Lahat walang nagsalita matapos isa-isang naupo ang mga ito. Pero muntik na ako mabulunan ng magawi at mahagip ng paningin ko si Ruel. Ano nangyari sa'yo? Bakit may bangas sa mukha mo, Ruel? Nagtataka na tanong ko dahil maayos pa naman siya kahapon nang makita ko at iwan namin sa basement. Huwag mo nga siyang tingnan. Baka maging kamukha yan ng anak ko. Masira ko pa mukha niyan. Inis na sabing bigla ni Nicolo na naging dahilan ng pamumutla ng mukha na lalaking tinitingnan ko. Napangiti ako dahil ramdam ko na nagsiselos si Nicolo. Imposibleng mangyari yun, no? Mas gwapo ka naman kay Ruel. Diba guys? Nakangiti na sabi ko. Mabilis na sumagot ang lahat na tila chorus sa kanta, kaya lalo ako nakaisip ng kapilyahan. Napangiti ako lalo nang makita ko na namula ang leeg ni Nicolo kaya inabot ko ang hita nito saka pinisil sa ilalim ng mesa. Eat, baby. Aalis tayo outer. Halos pabulong na utos nito sa akin. Marahil ay nagpipigil dahil ang pilya kong kamay ay nakaabot na sa nasa pagitan ng hita niya. Napahagikik ako nang maramdaman ko kung paano nabuhay ang hawak ko habang nakatitig kay Nicolo na mabilis na naabot ang baso at uminom sa harap ko. Kaylin, eat. Nagpipigil na sabi nito. Nginitaan ko lang siya ng ubod tamis saka kumindat at hinarap ang pagkain ko. Nakabawi na ako sa pambibitin niya sa akin kagabi dahil malinaw na nakikita ko sa sulok ng mga mata ko kung paano nagpipigil ang katabi ko. Paano nga naman siya makakapag-concentrate sa pagkain kaharap kung panay ang haplos at himas ko sa ibon na lalong nabuhay sa palad ko. Saglit pa'y nahuli ni Nicolo ang kamay ko at inilapag sa hita ko. Kapag hindi ako nakapagpigil, baka hindi na tayo umabot sa kwarto. Matigas na bulong nito. Napangiti man ay sumeryoso ako. Mahirap na at baka totohanin ni Nicolo ang banta nito. Hindi ako ligtas, lalo na't kasama namin ang mga tauhan niyang abalang kumain. Pero alam ko na malinaw ang paningin at malalakas ang pakiramdam. Nicolo, gusto ko yun. Turo ko sa pinakadulo ng hotdog na akmang tutusukin ng tinidor ng tauhan. Meron naman dito sa harap. Ito na lang. Sagot nito. Ayoko. Gusto ko yun. Maitim yan, saka mas malaki iyon. Bigla ay lumabas sa bibig ko. Natigilan naman ang tauhan nito at hindi natuloy ang balak na gawin. Tiningnan ako ni Nicolo na akala mo'y naging bruha ko sa paningin niya pero saglit pa ay ngumiti ito. Iabot niyo yan dito. Naglilihang asawa ko kaya bilisan niyo. Utos ni Nico sa mga tauhan. Namula tuloy ako sa hiya. Kailangan pa talaga niya sabihin sa lahat. Heto na po. Nakangiti na sabi nito sabay lagay ng hotdog sa pinggan ko. Nagbago ng isip ko. Ayoko na pala nito. Hindi na siya masarap tingnan. Tuyot naman pala yan. Ikaw na lang kumain. Baling ko kay Nicolo sabay umang sa bibig nito ng hotdog na dinampot ko. Ubusin mo yan ha. Utos ko nang kubagat ito. Mabuti na lang walang imik at mabait na sumunod dito kaya nagbubunyi ang kalooban ko. Naabot ko tuloy ang batok niya saka pinatakan ng halik sa labi. Ang sweet naman ng asawa ko. Sabi nito sabay gulo sa buhok ko. Inirapan ko lang siya saka tinuloy na ang pagkain ko. Matapos ang halos isang oras ay lula na kami ng sasakyan. Kinakabahan pa rin ako pero kahit paano'y kumpiyansa ako na magiging maayos ang lahat. Nananalangin ako na sana'y walang masamang mangyari lalo pa at posibleng dinadala ko na nga talaga ang anak namin ni Nicolo. Don't worry. Sisiguraduhin ko na walang mangangahas na magtangka na muli sa atin. Bulong ng katabi ko habang nakasandig ako sa balikat niya. Tumango ako at sinikap na labanan ang takot ko. Hindi makabubuti sa akin at sa anak ko kung patuloy na matatakot ako. Sa ospital, daig ko pang first lady ng bansa. Ngayon ko lang nakita kung gaano karami ang bitbit na tauhan ni Nicolo at ilang mga armadong tauhan na nakapaligid at ang ilan ay nakasunod sa amin. Kailangan ba nakasama natin sila dito sa loob? Nag-aalangan na tanong ko. Pinagtitinginan na kasi kami ng mga tao dito sa loob at marami ang yumuko sa lalaking parang pag-aari ang mundo, maging ang lugar na ito. Yes. Tipid lang na sagot nito. Agad na pinapasok kami ni Nicolo sa loob ng isang klinik. Laking pasasalamat ko na lang na naiwan ang mga bodyguard namin sa loob dahil hindi ako komportable na nandito sila at kasama ko kung sakali na pumasok pa sila. Good morning, Mr. and Mrs. Mondago. Bati ng doktor na humarap sa amin. Ngumiti ako at akbang sasagot pero naunahan na ako ni Nicolo.
Gawin mo ang lahat para masiguro na maayos ang kondisyon ng mag-ina ko. Seryosong sagot ni Nicolo. Yes, sir. Sagot ng doktor. Please sit down. Mahinahon na sabi nito sa amin. Hinawakan ko ito sa kamay dahil halata na nai-intimidate ang doktora sa sinabi at presensya niya. Sino ba naman hindi matatakot gayong para na naman siyang kakain ng buhay na tao? Kailan po ang last menstruation mo, Mrs. Mondego? Tanong nito. October 20 po, Doc. Sagot ko. Tumango ito at may kinuha na pabilog na may kulay at mga sulat na numero. Probably, you're 6 weeks pregnant. Nakangiti na sabi nito. Bigla'y pumintig ang puso ko. Hindi may paliwanag na sayang nararamdaman ko na sa wakas ay magiging nanay na nga ako. Please, lay down here. Sabi ng doktor nang tumayo ito at lumapit sa kama. Agad na sinunod ko siya at inalalaya na mahiga ako ni Nicolo dahil may kataasan nito. Hindi ko may paliwanag ang kaba at kabog ng dibdib ko na makita mismo ng mga mata ko ang maliit na anghel na nasa loob ng tiyan ko. What's the gender? Sabat na tanong ni Nicolo sa tabi ko. May apologize, sir. In this period, tanging heartbeat at status pa lang ng mga baby ang pwede nating makita sa loob. So far, itong parang maliliit na bina ito ay ang mga baby nyo. Mga baby? Hindi makapaniwala na tanong ni Nicolo. Yes, sir. Kung hindi ako nagkakamali, hindi lang isa o dalawa ito. May isa pa sa likod nito. Sabay turo sa parang X na nasa tabi ng isa pang bin. Sa tingin ko, 3 po ang baby sa loob ng sinapupunan mo, Mrs. Mondego. Nakangiti na balita sa amin ng doktor. Napaluha ako. Hindi ko akalain na kaya ko palang dalhin at makabuo ng 3 sanggol. Ang galing ko talaga. Akalain mo yung 3 agad? Wow. Nangingiti na sabi ng masayang katabi ko. In this period, during her first trimester, hindi siya dapat magbuhat ng kahit na anong mabigat, madulas o ma-stress ng todo dahil makakasama ito sa kanila. Eat healthy food po, Mrs. Baling nito sa akin. Okay, Doc. Salamat po. Sagot ko pero hindi papipigil si Nicolo o mananahimik lamang sa tabi ko. So, since buntis ang asawa ko, pwede pa ba kami mag-sex? Seryoso na tanong nito. Pinamulahan ako ng mukha at hindi malaman kung saan ibabaling ang paningin. Kung bakit ba naman kasi naiisipan ni Nicolo na itanong ang tungkol dito at hindi man lamang nahiya matapos na magtanong gamit ang bulgar na salita. Sa case po ni Miss Mondego, I advise na kung gagawin niyo iyan, I do it moderately. Hindi siya pwedeng mapagod ng gusto at makakasama din sa baby ninyo ang intense intercourse. For safety, mas maigi po na gawin ninyo yan between 4 months to 5 months during her second trimester. Mahabang paliwanag nito. Tipid na alright lang ang narinig ko mula kay Nicolo, saka hinawakan nito ang palad ko at pinisil. Marami pang tanong si Nicolo na hindi ko alam kung saan niya pinagdadadampot ang ideya na iyon, lalo pa at parehas naman kaming first-time parents. Sa huli, heto at pauwi na kami dala ang mga vitamins na nireseta ng doktor ko. Sinabi niyang bumalik ako after 1 month para sa check-up namin ng magiging mga anak ko. I'm happy. So happy. Ikaw talaga lucky charm ko. Napatitig ako sa masayang mukha ni Nicolo. Ngayon ko lang siya nakitang ganito kasaya simula nang makasama ko siya. Malimit kasing masungit siya at tanging sa akin lamang lumalabas ang soft side ng pagkatao niya. Nico, magiging nanay na ako. Puno pa rin ng emosyon na bulalas ko dito sa bayakap. Ewan ko ba, gusto ko lang na lagi malapit sa kanya at nakayakap ng ganito. Nico, ang bango mo. Sabi ko sabay siksik sa balikat nito at inaamoy ang leeg niya. Natawa ito saka ako kinabik. Kung lagi kang sweet na ganito, dapat pala bubuntusin kita lagi dahil nagiging mas malambing kang bigla. Hindi ko pinansin ang sinabi niya at bagyang kinagat ang punong tenga niya. Shit baby, nasa loob tayo ng sakyan. Behave. Malalim ang hininga na pabulong na sabi nito. So what? Hindi naman nila tayo nakikita. Nakasara naman yan. Turo ko sa nakapagitan sa amin ng driver at bodyguard na kasama namin. First time ko lang nakasakay sa ganito kasosyal na sasakyan pero wala doon ang atensyon ko. God, ano ba gagawin ko sa'yo? Kanina pong masakit ito. Problemado na sabi ni Nicolo sabay patong ng palad ko sa pagitan ng hita nito. You're really a that of me. Huling salita na narinig ko bago inabot ni Nico ang batok at kinuyumos ako ng halik sa labi na maluwag na tinanggap ko dahil ito naman ang gusto ko.
Kasalanan ito ng hormones ko dahil sabi ng doktor kanina, bahagi ng pagbubuntis ko ang malimit na pag-iinit ng katawan ko. Masayang oras sa bahay nang dumating kami. Iniabot sa akin ni Nicolo ang isang punpun ng white roses nang pumasok kami sa loob. Nakakatuwa na may ganito siyang sweetness at hayagan na niyang ipinapakita sa lahat, maging sa mga tauhan nito. Alam niyo, lahat kayo, may bonus ngayon. Magkakaroon na kayo ng mga bagong bossing. Mayabang na anunsyo ni Nicole sa lahat ng tauhan. Ang galing mo talaga, boss. Nakabuo kayo kaagad. Sabi ng isa sa mga tauhan nito. Siyempre, ako pa. Puno ng pagyayabang na sabi pa nito. Soon, babalik na tayo sa mansyon. Mas ligtas doon na mag-iin ako. Napabaling ako ng tingin kay Nicolo. Anong mansyon pa ba sinasabi niya? Pang ilang bahay na iyon na pinagdalhan niya sa akin. Tahimik na naupo ako sa sofa habang abala si Nicolo ng pagpaplano. Lagi siyang nakangiti na akala mo'y nanalo sa loto. Baby, are you okay? Tanong nito. Oo naman. Sagot ko. Sumanda lang ako sa upuan dahil inaantok akong bigla. Tanghaling tapat, heto ako't naghihikab katabi si Nicolo na abala sa laptop na pinakuha nito sa tauhan. Gusto mo bang pumasok sa loob nang makapagpahinga ka? Malambing na tanong nito pero umiling lang ako. Gusto ko na malapit lang siya at komportable ako na ganito kaya minabuti ko na maupo lang katabi siya. Saglit pa may kausap na ito sa video ko. Hindi ako lumapit dahil hindi naman ako kasali pero napatingin ako dito dahil sa pinagsasasabi niya sa kausap. Kago, totoo nga. Nabuntis ko na at nalamangan ko pa ang kambal na record mo. Mayabang na balita nito. Sira ulo, kailan ka pa natutong babae at takot nga sa'yo yung mga yan. Brusko din ang sagot ng kausap. Gago ka, Colin. Akala mo ikaw lang marunong gumawa? Umaga at gabi ko yung trinabaho, no? Gusto kong batukan na lalaking katabi ko sa mga pinagsasasabi nito sa kausap. Daig pa nila ang mga marites sa social media na mahilig magchismisan. Maniniwala ako kung may ebidensya ka na. Ano ipupusta mo? Napailing na lang ako sa tinatakbo ng usapan ng mga ito. You can have my new plane if you want. Baliwala na sagot ng kausap na akala mo'y namigay ng manok na pantinola. Gaano ba kayaman ng mga ito at kayang magbitaw ng ganito kalaki na halaga nang hindi nag-iisip man lamang? Hindi ko kailangan ng plane mo dahil meron ako niyan. 50 million. Sabi nito sa kausap na ikinalaki ng mga mata ko. Mayabang siyang magpusta dahil alam niyang panalo siya. Sira ulo, binabawi mo lang pakimkim mo sa inaanak mo. Malaki na sa Amara at Daylin, kulang 50 million ay binigay mo. Natatawa na sagot ng kausap. Gago ka, Colin. Huwag mong ibahin ang usapan. Ano? Asan ang yabang mo na hindi ako marunong makabuntis agad? Asan ang 50 million ko? Napabuntong hininga na lang ako sa mga ito. Para sila mga bata na nagbibilang ng laruan. Akala mo naman ay seryoso talaga sila at totoo ang halagang kanilang pinag-uusapan. Deal, 50 million. Siguraduhin mo lang na hindi scam yan dahil times 10 ang babayaran mo kapag nagkataon. So, ito pala si Colin na bukang bibig niya lagi. Para sila mga batang kaling mag-usap pero mas nawindang ako sa sumunod na narinig ko. Check mo, ang bank account mo. Seryoso kayo sa 50 million na yan? Malaki ang mga mata na tanong ko. Kulang pa nga yan sa perwisyon niya sa akin noon. Nakangisi na sagot ni Nicolo sabay kabig sa akin. Ni hindi ito nagpaalam sa kausap na basta nalang pinutol ang tawag. Gabi na nang umalis kami kasama ang lahat ng tauhan ni Nicolo. Gusto ko magtiwala sa kanya dahil nakikita ko naman na ginagawa ni Nicolo ang lahat para sa akin at para sa magiging anak namin. Hawak kamay na pumasok kami sa loob ng malaking bahay. Literal na malaki dahil doble ito o triple pa sa mga bahay kung saan kami tumuloy nitong mga nakaraang araw. Kinakabahan man dahil sabi ni Nicolo ay kasama niya ang ina dito ay pilit na nilalabanan ko iyon. Hindi ako pwedeng panghinaan ng loob lalo na't nasa tabi ko lagi si Nicolo. Mga nakayuko at hilerang kasambahay ang mga napasukan namin. Sa may pintuan ay nandoon na isang lalaki na masayang binati ako habang katabi nito ang nakangiti rin na si Doktora Miranda. Hindi ko inaasahan na makikita siya dito pero nagkaroon ako ng ideya matapos na hapitin siya na lalaking masayang sinalubong o sumalubong sa amin. Baby, meet my brother, Raji. Pakilala nito sa kaharap na nakipag-bro fist dito. Tipid lang akong ngumiti dahil niyakap na ako na miracle na masayang nakita ko dito. Finally, nakauwi na kayo. Ipinahanda ko na ang hapag. Sabi nito. Sa nakikita ko, at home siya dito.
Kaya pala kilala niya talaga si Nicolo dahil kapamilya niya ito. Mabuti na lamang at hindi ako nagpadalos-dalos ng desisyon dahil baka napahamak pa siya ng dahil sa akin. Naging masaya ang hapunan pero ni hindi ko nakita ang ina ni Nicolo na ayon sa kanya ay nasa silid na nito at bihira lamang bumaba kung kailan gusto. Hindi ka pwedeng mapagod, Kaylin. Dito sa bahay, ako ang doktor mo kaya makinig ka sa akin. Nakangiti na sabi nito. Make sure na aalagaan mo mga mag-iina ko. Nakangiti din ang sagot ni Nicolo. Siyempre pa. Ako pa ba? Inaalagaan ko nga si tita. Si Kaylin pa ba na naging kaibigan ko na nitong mga araw na tinatago mo pa siya? Natatawang sagot din ni Miracle pero tiningnan lang siya ng seryoso ni Nicolo. Sa isang malaking silid ako dinala ni Nico na sa unang tingin ko pa lang ay alam ko ng silid nito. Naupo ako sa gilid ng kama habang bahagyang pumikit. Pakiramdam ko kasi napagod ako lalo na't hindi ko nagawa na matulog kaninang hapon gaya ng nakagawian ko. Tired? Malambing na tanong ni Nico na nakaupo sa may likuran ko at kinabig ako kaya napasandal ako sa dibdib nito. Medyo. Nakakatuwa naman na nandito pala si Miracle at dito rin nakatira. Masayang kwento ko. Nope, hindi siya nakatira dito. Pero dahil girlfriend siya ni Rogie, lagi siyang nandito sa bahay ko. Paliwanag ni Nico.